sayang 'no? As in, konti na lang sana. Pwede pa natin maipanalo itong match ng volleyball between Philippines tapos ng Iran. So kung makikita niyo yung mga scores 'no, 2-3. So 3 sets ang napanalunan ng Iran and 2 sets naman ang napanalunan ng Philippines. Saan kaya sa tingin mo nagkulang ang Alas Pilipinas nung kinaharap nila ang Iran sa volleyball tournament na ito na ginanap doon sa Vietnam? So mapapaisip ka, saan kaya nagkulang ang Pilipinas? Ito yung observation ko sa Alas Pilipinas. Para sa akin, nakakapag-spike naman sila and malalakas silang pumalo mapa front row or sa back row. And pagdating naman sa blockings, nakaka-block naman sila and nahuhuli nila yung mga ibang attacks ng kanilang opponents. And speaking of receive, nakaka-receive din naman sila. So kapag may mga malalakas na palo, nahuhugot naman nila, nadidig nila or nare-receive nila ng maayos. Tapos pagdating naman sa sub, dito mo mapapansin na malalim naman ang bench ng Alas Pilipinas. Kahit na kung sino yung pipiliin, makakapagbigay sila ng well-deserved na play doon sa court. Kaya hindi ka masasayang or hindi ka masasayangan sa mga players na binabangko kasi may papalit naman na deserve talaga na ipamalas yung kanyang talino tsaka yung talent niya sa court. Pagdating sa experience, meron ng international exposures yung majority ng Alas Pilipinas. Kaya nga, naipamalas nila yung galing nila. Tapos, kinanitura tsaka Coronel Loresco na first time nila dito sa competition, hindi nila pinahalata na baguhan lang sila, na rookie sila. So, dito mo makikita na habang panahon, nag-i-improve yung level of play ng Pilipinas, 'di ba? Alam ko baka sasabihin nyo ang kapal na mukha ko mag-vlog about volleyball. Pero lingid ng kaalaman ng lahat na fan po ako ng volleyball since high school pa lamang ako. Although hindi ako built for playing volleyball, pero at least nagka-interest talaga ako na manood ng volleyball either local or international. Kaya ngayon, pag-usapan naman natin ang na-observe ko sa Iran. Isa sa napansin ko sa Iran ay yung mga height nila. Matatangkad silang mga player. Although napansin natin na fresh faces yung pinadala ng Iran ngayon, pero undoubtedly mas matatangkad sila. And ito yung isa sa mga reason kung bakit yung height nila became an advantage for them na nawablock nila yung mga spikes ng Alas Pilipinas. Pagdating din sa power kung power din kung pumalo ang Iran versus Pilipinas. And syempre, malakas din naman pumalo ang Pilipinas. Pero napansin ko noong break time nila, hindi ko alam kung sinitura yung nagsabi na wala silang ibang play kundi power yung ginagamit nila. And yes, power, tapos minsan nag-drop shot sila, pero kadalasan mga power yung ginagamit nila. Correct me if I'm wrong. Obviously, wala si Solomon kasi nga na-sprain niya yung ankle niya during their match against Indonesia. So, I think pinagpapahinga nila si Solomon by the management staff para fully recovered siya pagdating sa laban nila versus Australia and Kazakhstan. And hoping makita ulit natin siya sa loob ng court. And pagdating naman sa management, siguro wala naman ako nakikita kasi kahit na anong bunot sa mga players, nagpapanggitang gilas naman sila and walang tapon. So hopefully bukas, okay ulit ang laban ng Pilipinas. So, go Alas Pilipinas. Made the Philippines proud. Make the Philippines proud. Whatever, basta ganon.